Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 19, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 19, verse 11 to 28. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbabalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko." Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan na ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos ay ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang itinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. "Magaling," sagot niya. "Mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalaan kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sinabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kanya, "Mamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin na nagsabi, "Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y maigpit. Sinasabi mo na kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko hinahasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito." At sinabi niya sa mga naroroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. "Panginoon, siya po ay mayroon ng 10 salaping ginto," wika nila. "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw akong maghari sa kanila, dalhin niyo dito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, ikinukwento ni Jesus ang isang parable habang siya ay papalapit na sa Jerusalem. Ano ba yung significant? Alam natin na sa Jerusalem, doon magaganap yung kanyang pagpapakasakit, yung pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay. Kaya ito yung context ng gospel natin. Akala ng mga tao, umaasa silang magtatayo na siya ng kaharian. Magbabago na siya kagad ng sistemang politikal. Pero para maitama yung expectation nila, nagkwento si Jesus ng isang parable tungkol sa isang tao na aalis para tanggapin ang kanyang pagiging hari. Bago siya umalis, narinig natin sa gospel na tinawag yung 10 alipin at binigyan sila ng tig-isang salaping ginto. Yung salaping ginto ay hindi maliit. Ito ay napakahalaga, ito ay napakalaki, at maaari itong maparami at magamit sa pagpapatakbo ng negosyo.
Ang kabilin-bilinan niya bago siya umalis, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Ibig sabihin, gamitin ninyo at palaguin. Although, ito yung relationship niya sa mga alipin, habang wala siya, meron namang mga taong ayaw at tuto sa kanya na maging hari. Kaya anong ginawa nila? Nag-send sila ng representative sa kinaukulan para ipaalam yung kanilang sentimiento na tuto sila sa pagiging hari. Yung gospel natin ngayon ay mayroong 3 mahalagang aral. Number 1, kung ano ang pinagkatiwala sa atin, dapat ito yung ating palaguin. Parang we can imagine na kung minsan yung boss mo, binigyan ka ng maliit na project. Hindi ito flashy, hindi ito big deal, pero ikaw ang naatasan. Kung tatapusin mo ng maayos, baka doon kanya pagkatiwalaan na mas malaki. Ganito rin ang kwento ni Jesus. Yung mga servants ay binigyan muna ng tig-iisang salaping ginto, expecting na ito ay lumago. Ang lesson dito ay hindi lang tungkol sa pera. It's about our life, our talent, our opportunity. Kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, yung oras mo, yung skills, yung relationship, gamitin natin ito para palaguin. Dapat palaguin kasi one day, hihingan tayo ng accountability sa ibinigay sa atin. Minsan, feeling natin maliit lang ang role natin. Pero sa mata ng Diyos, walang maliit na bagay kapag tapat kang naglilingkod. Pangalawa, fear versus faith. Minsan, natatali tayo sa takot. May isang servant sa kwento na natakot. Imbis na gamitin ang salaping ginto, itinago niya. Nako, sabi niya, natatakot ako kasi napaka-stricto po ninyo. Kaya anong ending? Dahil sa takot niya, itinago lang niya, walang tubong ibinalik. Napakadaming beses na ganito tayo. Takot tayong mag-risk, takot tayong mag-fail. Takot tayo na baka tayo ay ma-judge. Pero ipinapaalala sa atin ng gospel ngayon na hindi passive ang ating kalagayan. Kung natatali tayo sa takot, hindi tayo makakapagbunga. Jesus is teaching that fear-based living leads to stagnation. Pagka puro tayo takot, hindi tayo uunlad. Kaya inaanyayahan tayo na maging faith-based living, leading to fruitfulness. Ang sakit isipin na minsan tayo mismo ang humahadlang sa plano ng Diyos dahil sa takot. At pangatlo, ito'y pinapaalala sa atin, accountability. One day, magre-report tayo kay Lord. Sa kwento, bumalik yung Panginoon at hiningan ng report ang bawat servant. Yung faithful, they were rewarded, pero yung negligent, yung isa na nga sa kanya, nawala pa. Itong gospel natin ay nagpapaalala na hindi lang tayo basta-basta nabubuhay. One day, magre-report tayo kay Lord. God, the good Lord will ask us, anak, anong ginawa mo sa oras mo, sa talento mo, sa relationship na binigay ko sa iyo? Ito yung tinatawag nating stewardship. No, Jesus is entrusting to us part of His kingdom and we are all accountable. Medyo nakakatakot pero nakaka-inspire kasi yung faithful may gantimpala. Pero kung hindi, sayang. Let us pray. Panginoon, salamat sa mga salaping ginto na ibinigay mo sa buhay ko. Sorry Lord kung minsan itinatago ko yung biyaya mo. Dahil sa takot, dahil ako'y nahihiya, dahil ako'y nagdududa. Tulungan mo akong maging tapat kahit sa maliliit na bagay. Maging handa at maging bukas na gamitin ang anumang meron ako
para sa iyong kaluwalhatian. Lord, palakasin mo yung loob ko kasi ikaw ang nagbigay at ikaw rin ang magpapalago. Amen. Mga kapatid, narinig natin ang gospel ngayon. I-share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklasmate. On that way, sa maliit na pamamaraan, nagagampanan din natin yung ating role na ibahagi ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadua, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.